Motorcycle News is brought to you by The views and opinions of the host and the guest does not reflect the show or the network. For your comments and suggestions, you may just email it to motorcyclenewsmagazine@gmail.com. Ciclistas! Sit back, relax, and enjoy the show! Yay! Mga ciclistas, ako si Bel Aquino. Ako si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show! Yeah! Para sa ating mga news and events. Pag-usapan natin yan, Papa Tels. Papi, nagpunta tayo sa Besang Pass para sa Up Quiz Challenge. Ang pagkatapos naman ng Besang Pass, nagpunta naman tayo sa Dinamulag Festival at kung saan ginanap ang tinatawag nilang Arangkadahan Festival na ginanap sa Iba Zambales. Ito po ang kanilang Motocross Invitational Race. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang ating mga kasama sa ating riding community, ang UHAW, kung saan nagpunta sila sa Aita community upang maghatid ng kaligayahan sa ating mga kababayan doon. And for our food and tours, pumunta naman tayo ng Subic Bay para pasyalan ang Venetian Hotel. Para sa ating featured club, kilalanin natin ang Amburayan Riders Club. Para naman sa bike review, pag-uusapan natin ang Ducati Multistrada 1200S. And of course, para naman po sa ating Clash of the 150 category displacement, walang iba, pag-uusapan natin at pagtatapat-tapatin natin ang Suzuki Raider 150. At ang Sniper 150. Siyempre, Honda RS 150. Kaya mga ciclistas, sit back, Relax, and enjoy the show! Yeah! Para sa ating news and events, nagpunta tayo sa Besang Pass sa Cervantes sa Tagudin. Kung saan nasaksiyan natin yung Besang Pass Up Quiz Challenge. Yun. Panoorin natin ito. Okay, so anong masasabi mo sa mga challengers natin ngayon? Ride safe sa lahat. Mabilis pero safe dapat. Okay, would you like to thank your sponsor, Sir Clyde? Salamat sa Yamaha Motor Philippines, kay Boss Charlie Ong, kay Boss Bob, tsaka sa iba ko pang sponsor. Salamat. Okay, so nandito tayo mga ciclistas sa makasaysayang Besang Pass. Ayan, so nakita nyo ang mga pumapasok ngayon sa finish line ay mga standard bikes, kung saan kanina sa may suyo ay nag-starting tayo, puro mga big bikes, mga big displacement ang unang binitawan. Then nakikita natin na dumarating na mga standard bikes. Okay, so mga ciclistas, nandito pa rin tayo sa Besang Pass, kung saan ito ay isang makasaysayang ride going up to the Besang Pass. So ito ang mga bagong heroes, finishers ng Besang Pass Up Twist Uphill Challenge. So kasama natin from Cebu, representing Cebu, walang iba kundi si Mr. Bobby Mencias. Magandang hapon, Mr. Bobby. Magandang hapon ng sinilat. Yan, at of course, syempre, ang isa sa mga mamaw na rider from the endurance rider himself, the endurance man, Sir Cloyd Pilapil. Good afternoon po. Okay, so meron din tayong rider coming from underbone category. Walang iba kundi si Jimmy Go Jr. po. yan, Jimmy Go Jr. And also rider from underbone, also underbone rider, I see Jonathan Cummins po. Jordan Camis. And of course, we have another rider from scooter rider. Name nyo, sir? Darwin Dizon. Darwin Dizon. Ayan. And of course, isa sa mga motor rider, KTM 450 rider. Motocross rider siya. And then tried this hands on the uphill challenge. Walang iba, kundi rider from Candon City, Mr. Derek Ichon. Sir, good afternoon. Hello. And of course, katatapos lang, fresh pa, galing sa takbo. Walang iba, kundi scooter rider, Mr. Enchong. Good afternoon po. Afternoon, ayan. At syempre, the standard rider, walang iba kundi si Becky Rider. Becky Rider, halika rito. Ayan, Becky Rider, kamusta ang ride mo? Ikaw ay first time mong na-ride dito sa Besang Pass. Yes. Ayan.
So mga siklistas, the top racers on their own category, mga riders nag-challenge sa Besang Pass, a historical ride, a historical event. Balik sa inyo mga siklistas. Yee! So pagkagaling naman natin ng Cervantes, Ilocos Sur, ay dumiretso naman tayo sa may iba Zambales kung saan naganap ang Motocross Invitational Race. At meron kakaiba sa karerang ito. Panoorin nyo ito. Kalaunan, naisip natin na kailangan something to remember. At something na akala mo hindi magagawa ng mga tao, pero parang normal na lang. Kaya, ito nga, may nagsuggest, sabi, bakit hindi yung 4x4 o yung motocross? Sabi ko, motocross. Ika ako, mahaba yan. Ang pagkakalag na mahaba, ikot-ikot ka. Mali pala yung pananaw ko. Motocross is yung obstacle crossing. At maganda nga ito, kaya na-develop dito sa atin yung tinatawag na sports tourism. Okay, so once again, Gob, maraming salamat po. Thank you very much for giving us the opportunity to have you in this interview. First time in the history po, nangyari po ang Philippine Motocross nagkaroon ng debut sa racetrack. At syempre, the first lady or the princess of motocross is Miss Pia Gabriel. Happy birthday, Pia! Thank you po, Tito Mel. Ayan, kamusta? How do you feel? Ito, surprise to eh. Hindi pinaalam ni Janelle sa'yo na may inorganize silang ganito para sa birthday mo. So, kamusta yung pakiramdam? Masaya po dahil pangatlong beses ko na po mag-birthday sa racetrack, and ito po yung 18th birthday ko. Syempre, special po ito. Expect the unexpected nga po. Ayan. Sino mga gusto mong pasalamatan dito sa mga naganap na to? Syempre po, lagi si Papa God, kasi kung wala siya, wala rin ako dito. Yung parents ko po, yung family ko po nagpunta, tsaka po yung mga hindi nakapunta, may reasons naman po sila. Yung pong mga ate ko, si Ate Janet, si Ate May, na nag-organize talaga, si Mama, si Papa, tsaka sa lahat po na nakapag-participate, yung mga bata, mga tito, mga tita ko, lolo, dito sa racetrack, mga friends ko po, yun po. Thank you po. Okay, so happy birthday, Pia. Thank you very much. And mga siklistas, first time in the history of motocross, nag-debut sa racetrack, Pia Gabriel. Balik sa inyo, mga siklistas. At bago naman tayo dumako sa kabilang ating event, happy birthday muna, belated, kay Miss Pia Gabriel, the princess of motocross. So yan, mga kapatid, no? Punta naman natin yung ginanap na outreach program ng mga kapatid natin sa Uhaw. Ayan. So, pumunta sila sa mga Aita community. Kaya panoodin natin to. Uhaw Adventure Riders, through the effort of teacher Laurelie V. Domingo, organized an outreach program which aims to learn more of the Irish culture, at the same time share the motorcycle club blessings with our less fortunate brothers and sisters. 16 big bike riders and 1 pickup truck filled with clothes, canned goods, laundry soaps, packed juices, hopia breads, and candies set forth on March 6 to travel 200 kilometers up north to bring 100 plus gift bags to the 100 Aira families. They were joined by the fellow riders Raymond and Malu Gabriel of Together We Ride. The program started with Teacher V introducing the chieftain of the Airas to Uhaw and vice versa. The Airas dressed in a traditional bahag for the men and called for dress for the women, entertained everyone with their cultural dances of courtship, tribal war, and animal copycat. Soon, other riders also joined in the fun. Smiling faces was all over the place. The finale was from a kid from Aira
performing a somersault maneuver. That day was festive. Teacher V then called out each family name as Ohio riders prepared the gift bags. They hand over each bag to the Ida families. It was a simple gesture of care with a heartfelt appreciation. The Idas then reciprocated it with the heartwarming and priceless smiles upon their faces. The program ended with a sincere thank you speech from the Ida leader. The traditional group picture of the Ohio riders, the Gabriels, Teacher V, Teacher Ben, and the Idas was taken last. Good job, Ohio Riders Club. We salute you. Papi, kilalanin naman natin yung ARC o Amburayan Riders Club. Yan. Panoorin nyo to. Okay, so mga Schoolstas, magandang gabi at nandito tayo ngayon sa Featured Club of the Week. Kasama natin ang ARC o ang Amburayan Riders Club. Kasama natin ang kanilang presidente, walang iba kundi si Mr. Romel Acosta. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi din po, sir. Ayan. Sir, bigyan nyo ako ng konting history. Saan po nanggaling ang Amburayan Riders Club? Amburayan means it's a river, ilog siya. Ilog between La Union and then Ilocos Sur. So sir, bago naging Amburayan Riders Club, ano po ang kailan po nagsimula ang grupo natin? Ang grupo namin po ay isang magkakabarkada lamang na mahilig mag-rides, mamasyal. Yeah. So, more on touring club po tayo. Yes, sir. And so, ano po yung mga social responsibilities na ginagawa ngayon ng club? Ano yung mga activities na ginagawa ng Amburayan Riders Club sa bayan natin? Kailangan, pag magiging owner ka ng motor, hindi ka lang patakbo ng patakbo. Dapat alam mo kung ano yung safety mo. Saka sa club namin, hindi ka rin pwedeng maging member sa club namin kapag wala kang lisensya. Yan. At saka, kung may lisensya ka naman, dapat yung motor mo ay mayroong ORCR na registrado. So sir, dito kailan lang nagkaroon kayo ng bloodletting? So saan ho nangyari to? Dito po sa auditorium ng Tagudin. Yung taos na puso din namin na binibigay namin dugo namin para makatulong kami sa mga community namin. Yan, syempre. At ang ARC or ang grupo nyo ay SEC registered. Apo, sir. Yan. So, please invite the viewers out there, lahat ng mga riders na taga rito sa area nyo na baka gusto sumali sa inyo, paano ba ang pagsali, meron bang short ride, meron bang meeting, ilan ba yung kailangan kumpletuhin? Simple lang po yung pagiging member sa ARC. Unang-una, yung sabi ko kanina, dapat mayroon kang lisensya. Dapat meron kaming committee or isang kasama namin na responsible sa safety riding tips. Pinopromote namin yung tourism. Tourism at the same time, meron din kaming tree planting, mga ganun, mga cleaning, coastal cleaning. So, yun yung mga nasa agenda namin. Okay, so mga Siklistas, yan po ang ating featured Club of the Week, ang Amburayan Riders Club. Balik sa inyo mga Siklistas. Yee! Papi, yan yung Amburayan Riders. May trivia ka sa Amburayan. Ay, oo nga pala. Ang Amburayan River, doon kinuha yung pangalan nila, pagitan ng Ilocos Sur at ng La Union. Siyempre ngayon naman, ito naman isa sa mga exciting na segment natin. Ito ang Food and Tour. Siyempre. So ngayong araw na to, bibisitahin natin ang Venetian Hotel sa loob ng Subic Bay. Yan. So yan mga siklista, panoodin nyo to. Okay, so mga Siklistas, nandito tayo ngayon sa Subic Bay, Venetian Hotel. Tara, pasok tayo sa loob. Fusion of Asian and Western cuisine po. Mga Siklistas, ako si Mel Aquino at nandito tayo ngayon sa Food and Tour. Ayan, so pumunta naman tayo ngayon ng Subic Bay at kung saan pumasyal tayo sa Subic Bay Venetian Hotel. At kasama naman natin ngayon mga kaibigan ang Sales and Marketing Officers, walang iba kundi si Johan Mueller and Aris Mantolino. So magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi po. Ayan, good evening. Yes sir, good evening po. Ayan, so Sir Aris, unang tanong, ano po yung pinagsimulan ng Venetian Hotel?
Actually, Venetia we started in October 7, 2008. Na-acquire po ito ng bagong management. It's last January 30, 2015 po. And we have here our newly renovated rooms. And of course, meron din po kami mga bagong facilities such as the business center. And we also have now our swimming pool. And yung pong amin pong bagong gym po. So how many rooms do we have here in Venetia Hotel? We have 51 rooms po. 51 Newly rooms. renovated po Newly yun. renovated. Wow. So kanina nasa kitchen tayo kanina nakita rin natin yung mga menu nyo. It's a mix of Western and Chinese and Mediterranean food. Yes. Okay. Yan. So ano po yung mga available na function room dito? Ano ba yung mga tinatanggap nating services? Ang function room po namin is hanggang 180 po yung capacity. So kaya ng 180 riders or people na pwede Yes, sir. The 180 can be 300 maximum for all the function room namin. Okay, how can we contact Venetia Hotel? Yeah. Okay, so you may contact us at number 252-1888 or 252-8404. Or ang aming pong location po is we are located at the Central Business District, number 675 Haynol Road, Subic Bay Preferred Zone. And also you may contact us at 0930-4924-987. In behalf of our President, Mr. Gerald Chan, and in behalf of our Resident Manager, Ms. Flor de Liza Halandoni, I would like to invite everybody na pumunta po sila dito po sa aming pong hotel, which is the Subic Bay Venetia Hotel, and to experience a great memorable experience dito po sa aming pong hotel. Marami kayong pwedeng puntahan dito po sa Subic Bay, lalo-lalo na kung mag-check-in kayo dito sa Venetia Hotel. The food is great. The ambience is napakaganda and napaka-accessible sa lahat po ng mga areas na gusto nyo puntahan. Okay, so mga siklistas, balik po sa inyo. Ito po si Melakino para sa Food and Tours. Ayan o mga siklista, kitang-kita nyo naman, nag-enjoy yung mga kasama natin doon. Oo nga. Mukhang nag-enjoy si Papa Mel doon eh. Kasi kasama ako doon, Pops. Ako hindi, nasa bahay. Ako yata, nasa office ako doon eh. Masarap magdala yung family ron. Pag if you want to go out on a vacation, try out Venetia Hotel. Diyan lang sa SBMA. Yun, talaga naman. Alright, so ito na yung isa sa ating mga segment na inaabangan ng ating mga televiewers. Isa sa mga pinakamaraming likes and views. Yes. Tama ka doon, Papa Mel. Ito na ang ating bike review. So ngayong hapong ito, ipapakita natin sa kanila ang Ducati Multistrada 1200S. Wow, isa sa mga dream bike na isa sa mga bucket list natin. Naman, syempre. Bibili ako niyan. Yun. Pag nagkape. Aabangan natin yan. Pero bago yan, mga siklista, panoodin nyo to. Mga siklistas, ako si Melakino at nandito tayo ngayon sa Bike Review. Alright, pag-usapan naman natin ngayon ang isa sa mga pinakamalulupit, mga pinaka-dream bikes ng lahat halos sa mga motorista. Walang iba kundi ang Ducati Multistrada 1200S. Ito po ay galing sa Ducati Philippines at kung mapapansin nyo po, this bike is more on the touring side, no? So, pero meron kakaiba sa motor na ito dahil ito po ay merong 4 na mode. Kung papansin po natin ang mode ng motor na ito, pagka-check natin, okay, so this is a keyless motorcycle. Kumbaga, kailangan lang naman niya is malapit ang inyong susi dito sa motor na ito, sa Ducati na to. Okay, so ang susi na ito ay kakaiba. This is a wireless key. It's a keyless entry. Kumbaga, if you can see the key, ito ba may microchip sa loob. To? So kung halimbawa mga 2 meters, 5 meters, tumayo ka sa motor, hindi na-aandar ang inyong motorsiklo. So ngayon, habang ito ay nakadikit malapit sa motor, pwede mo siyang paandarin using only the electric starter. So ayan. So pag lumayo kayo, gamit ang susi na to, ito po ay mag-automatic shut off. Okay? Then, nakakaiba rito as it has 4 different modes. The mode has a sport mode, meron din siyang touring mode, at meron siyang urban mode at saka enduro mode. So sa ngayon, bago tayo to make off, ito po, pagka inilagay mo sa sports mode ang motorsiklo na ito or sa kanyang tuning, ito po ay tatakbo at kaya mag-release ng 1,500 horsepower. No? So napakalakas po because it's a 1200cc and
kanyang sports mode ay isa sa mga pinakamagandang gamitin. If we move on to the touring, medyo babait ng konti yung kanyang delivery, yung kanyang horsepower delivery. So talagang parang merong 4 na motorsiklo sa iisang unit lang. Para hindi ka magulat kaagad sa power, you can adjust the power of the Ducati Multistrada 1200S sa urban mode kung saan hindi siya maglalabas kaagad ng malakas na power. Kumbaga, hindi kanya gugulatin katulad ng mga ibang malalaking motorsiklo na pag sinakyan mo, pag walang mode selection, magugulat ka dahil mabigat po ang power ng motorsiklo. So bukod sa malaki po itong motorsiklo na ito, mapapagaan naman niya yung kanyang handling sa magitan ng pagpili dito sa 4 na mode ito. So we have the Sport, Touring, Urban, and Enduro mode. Then, marami pa rin special features itong motorsiklo na ito. Talaga naman makikita natin ang Italian design dito po sa ating body. So mapapansin nyo, it's a red Ducati, which is a very much trademark, yung kulay pula. And then, mapapansin nyo, it's a very big engine with a beautiful ergonomics design. At mapapansin nyo, malaking bagay po yung windshield niya. So makita mo, puro tama na lamok yan bago kami makarating dito sa Subic. And of course, it can improve your what we call this aerodynamics. Ayan. So the suspension adjust, kayang i-adjust doon, depende sa mode na gusto nyong i-adjust, no? So per mode kasi merong preload adjustment ang suspension. Front disc brake, 2 pong rotor disc, and single disc brake sa likod. Because of the power of this bike, kailangan nyo talaga ng magandang stopping power. It is equipped with the Brembo calipers. So 2 po yung nasa harapan. And of course, Brembo rin po yung nasa likuran. Then, let's check the tires. The tires is a Pirelli Diablo Super Corsa. So hindi ho siya po pwede basta gulong lang ang ikakabit nyo rito sa beast na ito. Dahil this bike is very powerful. It needs a powerful brakes like the Brembo. And of course, it needs a very nice grip just like the Pirelli Diablo Super Corsa. So mga siklistas, this is the Ducati Multistrada 1200S. Ito po si Mel Aquino at ito po ang bike review. So mga siklistas, that is the Ducati Multistrada 1200S. We'd like to thank Ma'am Joy and Sir Toti Alberto for lending us the bike for the review. Mga siklistas, nandito tayo ngayon sa Clash of the 150cc Displacement Underboat. Ngayon, Paps, maraming nagtatanong sa atin. Ano bang pinaka-the best na 150cc Underboat? Naku, Papi, masyadong controversial yung tanong. Oo nga, nakakatakot yan. Pero ako, Paps, syempre, alam naman ng mga siklistas natin. Gusto ko pa rin yung Suzuki Raider 150. Naku, yan na, may kanya-kanyang gusto na. Pero syempre, alam mo pare, yung kalalabas lang na Yamaha Sniper 150. Yan talaga yung MXI. Fuel injected na 150, no? Mukhang maganda nga rin yun. Pag nakita mo naman talaga, ang lapad ng gulong. Gulong, ano? Oo. Papi, alam niyo na siguro kung ano yung gusto ko. Ano ba bukod sa kumain, gusto ko ng RS150, Papi. Honda RS150. Ito yung Road Sport 150. At mga siklistas, pinalad tayo, makagamit tayo at makahiram tayo ng mga units na ito. At para makita nyo po kung paano ang pagtetesting na ginawa namin dito, panoorin nyo to. Mga siklistas, ako si Mel Aquino at nandito tayo ngayon sa Bike Shootout. Makikita nyo po, kasama po natin ngayon si Cloyd Pilapil. Yan. Yi. At kasama naman natin si Meng Sevilla. Yi. So ngayon, pag-usapan natin, maraming nagtatanong ng mga riders kung ano ba ang best 150cc motorcycle. At kasama naman natin ngayon ang Honda RS 150. Ito naman ang Sniper MX 150, the Street Monarch. At syempre, ang isang dekada na naghahari sa underboat, ang Raider R 150. And where's the better way to test these bikes? Of course, Marilaki. Paano natin susubukan? Panoorin nyo to. Okay, so pag-usapan natin yung Suzuki Raider 150, the Yamaha Sniper MXI 150, and the Honda RS 150. The engine type of the Suzuki Raider 150 is a twin-cam 4-valve 4-stroke engine. Samantalang si Yamaha Sniper naman ay naka 4-stroke liquid-cooled, single overhead cam, and a 4-valve. So, pareho naman siya ng kay Honda ay yung kay Suzuki. It's a 4-valve, 4-stroke, double overhead cam. So mapapansin natin kung i-head-to-head natin si Suzuki Raider at si Honda RS 151 or 150, makikita natin na ang
malaki ang bore ni Suzuki Raider. Meron siyang 62.0mm at laban sa 57.30 ni Honda. Pero nagkatalo sila sa stroke, which is may mas mahabang stroke si Honda RS 150. Meron siyang 57.84 laban sa 48.8mm ni Suzuki Raider. Pagdating naman sa displacement, lumalabas na Suzuki Raider has a 147.3cc at kay Yamaha Sniper naman ay 149.7cc, and kay Honda RS naman ang may pinakamalaki na 149.76cc. So kung power delivery rin lang, kung stock sa stock, si Honda RS 150 ang pinakamalaking displacement. And the fuel tank capacity is lumalabas na si Raider 150 ang may pinakamalaki with a 4.9 liter fuel tank capacity, laban kay Yamaha Sniper na may 4.2 at kay Honda na may 4.3. Pag-usapan naman natin ang laki, haba at taas ng kanilang dimension. The length and width and height of the Raider 150 is a 1940mm by 652mm and 941mm. Mas malapad ng konti si Yamaha Sniper dahil sa kanyang 1970mm by 670 and by 1080mm. Punta naman natin si Honda RS. Meron siyang 1941mm at 699 by 977mm. Sa wheelbase naman, nagkakatalo ang tatlong motorsiklo because si Suzuki Raider ay may 1,280mm na wheelbase at mas mahaba ng konti si Sniper na may 1,290. Pero pinakamaiksi naman si RS Honda na meron siyang 1,275mm. Pag-usapan natin ng ground clearance. Merong parehong magtaas ng ground clearance si Suzuki Raider 150 at si Honda RS 150 ng 140mm laban kay Yamaha Sniper na mayroon siyang 135mm. Kung sa seat height ang pag-uusapan, pareho lang din sila ni Suzuki at ni Honda. Mas mataas lang ng konti si Yamaha Sniper na mayroon 780mm. So that sums up. Sa summary, titignan po natin na si Honda ang may pinakamahabang stroke at may pinakamalaking bore naman si Suzuki. Pumapakato naman si Yamaha Sniper na may 57.0mm na bore. Pero pagdating sa stroke, mas mahaba pa rin si Yamaha Sniper na may 58.7, kasunod ni Honda RS 150 na merong 57.84 at kay Suzuki Raider na may 48.8mm. Until now, ang mga 150cc natin is si Raider 150 pa lang ang naka-carburetor, battling with the Yamaha Sniper with the fuel injected and the Honda RS 150 with the PGM FI. So abangan na po natin next week kung ano pa po ang pwede nating pag-usapan dito sa ating 150 Wars by Motorcycle News Talk Show. Check it out. So ayan mga siklistas, mga papi, ngayon medyo nagulumahanan ako, papi ha. Mukhang Honda Philippines really did their homework on trying to dethrone the Suzuki Raider 150. Okay. And of course, the Sniper 150 is a different category kung tutusin. They are both Wonderbolt 150, pero alam naman natin iba yung riding style ni Sniper kung compared in comparison to the Raider 150 and the Honda RS 150. Alam mo, papi, kasi basically nasa rider pa rin niya kung anong gusto niya. Tama. May kanya-kanyang strength, may kanya-kanyang pagkukulang din kumpara sa kasama niyang mga underbolts. Yes, at panoorin po ang part 2 ng Clash of the 150cc Underbolts. Ayan na naman mga skusas, natapos na naman ang kalahating oras ng ating balitaktakan tungkol sa motorsiklo. Natapos na naman? Yeah! Yung mga naman, ano pang inintay natin? Kung kayo po ay merong mga suggestion, papataytan? Siyempre, huwag kayong mag-atubili na mag-email sa amin sa motorcyclenewsmagazine@gmail.com. Please do check our website at www.motorcyclenews.com. At kung hindi nyo pa nilalike ang ating Facebook page, search nyo lang Motorcycle News Mag. So muli mga squistas, ako si Mel Aquino. Ako si Tyler No. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Yeah!
Besang Pass Uphill Challenge. Interviewin po natin si Mr. BM. Ang sa takbo niya sa pista. Yun po, nakakapagod, sobrang stressful. Grabe, ang hirap. Talakino. Ako si Tyler Talakino. Motorcyclo News is brought to you by